Narito na ang kasunod na bahagi ng kwento. 2 araw na ang lumipas mula sa halik sa kusina. Tahimik pa rin sa bahay. Itatungkol dito. Parang walang nangyari. Pero sa loob ng kanilang mga puso, isang bagyong hindi matahimik, isang gabi. Malakas ang ulan, walang kuryente. Kumukulog nagmamadaling nagkakandila si Aling Lori. Habang naghahanda ng mga tuwalya, si Mang Dan ay nasa sala, nakaupo sa tabi ng kandilang ilaw. Opo, Alona, iakyat mo tong tuwalya sa taas sa kwarto mo at ni Gio. May tagos na tubig sa bubong. Baka mabasa yung kama niya, utos ni Aling Lori. Opo, sagot ni Alona hawak ang tuwalya. Naglalakad pa akyat, pagpasok niya sa kwarto ni Gio. Andun na ito nakaupo sa gilid ng kama. Nakatitig sa basang bahagi ng kisame. Basa ang balikat niya. Tila galing sa labas. Nabasa ka? Tanong ni Alona. Lumabas? Ako gusto kong maramdaman yung ulan. Para matauhan mahina niyang tugon. Hoy! Gio, lumapit si Alona. At inilapat ang tuwalya sa balikat ni Gio. Sandaling katahimikan. Ramdam ang bigat ng damdamin. Bakit tayo ganito? Bulong ni Alona. Bakit hindi ko kayang iwasan ka? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko hindi na kita kayang ituring na kapatid. Sagot ni Gio, lumingon siya kay Alona. Nagtama muli ang kanilang mga mata, tulad ng dati. Wala na silang nasabi. Dahan-dahan silang naglapit. Hanggang sa tuluyang maglapat muli ang kanilang mga labi. Ngunit sa pagkakaso nino ito'y hindi ito mabilis na natapos. Sa gitna ng ulan, sa katahimikan ng gabi, naganap ang isang bagay na babago sa kanilang buhay kinaumagahan. Nagising si Alona sa tabi ni Gio. Hubad ang kanilang mga katawan, nakatabing kumot. Agad siyang napabalikwas. Tinakpan ang sarili. Diyos ko, bulong niya. Anong ginawa natin nagising si Gio? Alona, hindi natin dapat ginawa to, Gio. Ano na lang ang iisipin ni Mama? Ni Papa lumuluha, si Alona bumangon. Si Gio humawak sa kanyang kamay. Hindi ko pinagsisihan kahit 1 sec. Pero kung gusto mong itigil, titigil tayo, pangako. Pero huli na ang lahat, isang gabi. Isang hakbang na hindi na kayang ibalik sa loob ng banyo. Hawak ni Alona ang kalendaryo, ilang araw na pa lang. Hindi siya dinadatnan sa kanyang palad. Isang pregnancy test kit, nag-aalangan siya. Pero sa dulo binuksan niya ito. Nakaupo si Alona sa gilid ng banyo. Hawak ang pregnancy test. Hindi siya gumagalaw, tila huminto ang oras. 2 pula, 2 linya. Isang katotohanan na hindi niya maipagkakaila. Buntis ako, bulong niya habang nanginginig ang kamay. Isip siya sa mga nakaraang pangyayari. Alona at Gio masayang kumakain ng sorbetes sa labas ng bahay. Sa kanilang mga mata, parang walang mali sa mundo. Pinangarap nilang tumakas sa responsibilidad sa mata ng lipunan. Pero kung sakaling mawala tayo sa bahay, aning yun ang gagawin mo? Tanong ni Gio. Siguro hihinga ng malalim para maramdaman kong malaya na ako. Sagot ni Alona. Ngunit ngayon, sa kasalukuyan, nararamdaman niya ang kabaligtaran. Parang nilulunod siya ng bigat ng ginawa nila. Nangon nasa kwarto sa silid ni Alona, siya nagkulong. Si Alona, hindi siya makakain, hindi makausap. Pinilit siyang kausapin ni Lori. Anak, may sakit ka ba? Baka kailangan mo ng check-up. Umiling lang si Alona. Hindi po, Maria, pagod lang siguro. At si Gio sa kanyang kwarto. Si Gio ay naglalaro ng gitara. Ngunit sa fatsi pagplak ng kwerdas. Si Welona ang inispon na tahya. Nila matapos ang gabing iyon, ay mas mabigat pa sa anumang sermon ng magulang. Naputol ang pag-iisip niya nang may kumatok si Alona. Pwede ba tayong mag-usap? Mahina nitong tanong, tahimik ang paligid. Amoy damo, at lupa doon nagharap ang dalawa. Buntis ako. Diretsyong sabi ni Alona na paurong si Gio. Hindi siya agad nakapagsalita. Sigurado ka? Tanong niya sa huli. Tumango si Alona habang tumulo ang luha. May tsalis ingunan niyang reaksyon. Hindi ring galit kundi takot pareho nilang naramdaman. Ngunit inabot ni Gio ang kamay ni Alona. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Hindi alam ni Alona kung kailan at paano aamin.
Ngunit hindi na rin niya kayang itago pa. Habang kumakain ng almusal, napatingin siya kay Mama Lorima, mahina niyang tawag. May sasabihin ka, may sasabihin po ako. Ngunit bago pa niya masabi, biglang lumapit si Gio. Ako na Alona bulong nito tumayo. Si Gio humarap sa mga magulang. May kailangan kayong malaman. Buntis si Alona at ako ang ama tumigil. Si Mama Lori sa pagkilos na tulala si Papa. Dan bumagsak ang katsarang hawak. Anong sinabi mo? Mariing tanong ni Lori nanginginig ang boses. Si Alona hindi makapagsalita. Si Gio hindi umiwas ng tingin.